Sa Leyte, ang mga residente sa langit kung mamingwit. Pero ang kanilang pamingwit, mga saranggola po at hindi rin isda mga inuhuli kundi mga paniki. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasay ng paglubog ng araw, lumalabas ang napakaraming paniki sa Palumpon, Leyte para maghanap ng pagkain. Pero para sa ilang residente ng isang fishing community doon, lamang tiyan din ang mga paniki. Paglubog nga ng araw, naglalabasan ng mga itim na saranggolang kinabitan ng mga pangkawit o hook. Ang biruan nga ng ilang residente, para ka lang namimingwit sa langit. Kung walang ulam, yun, ang pantawid namin ulam. Kung walang pambili kaming ulam, yun, namimingwit ng paniki sa ibabaw. Kapag sumabit na ang pakpak ng paniki sa saranggola, babagsak ang saranggola, dala ang paniki. Nagpunta ang eyewitness sa lugar para gawa ng dokumentaryo ang sinasabing pamimingwit sa langit ng ilang residente. Pero ang kasunod na eksena, hindi namin inaasahan. Ayon sa mga kabataang nakausap namin, ginagawa nila ito para may maiulam. Hindi ba madumi yung paniki? Hindi na. Bakit? Ba't mo nasabing malinis ang paniki? Prutas kasi ang ginakain nila eh. Endangered species ang giant fruit bat na patatagpuan sa lugar na ito. Kaya maraming residente ng Palumpon ang tutol sa panguhuli ng paniki, lalo pat isang tourist destination, ang Tabok Bird and Fish Sanctuary na tinitirhan ng mga paniki. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na paiigtingin pa ang pagbabantay para mapangalagaan ang mga paniki. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na iwasang maglabas ng sama ng loob si Aleli Arroyo matapos na mabigong mauwi sa Pilipinas ang labi ng asawang si Congressman Iggy Arroyo. Mula sa Makati City, Nakatutok live si Maris Umang. Maris. Igan emosyonal nga si Ginang Aleli Arroyo nang humarap siya sa media ngayong gabi. Planchado na raw kasi sana, ayon sa Philippine Embassy sa London, ang pag-uwi niya sa bangkay ng kanyang yumaong asawa na si Representative Iggy Arroyo. Pero pagdating niya doon ay pinigilan siya ng kinakasama ng yumaong kongresista na si Grace Ibuna na i-release sa kanya ng punerarya ang bangkay nito. Sources that Grace Ibuna has. Naiyak si Aleli Arroyo dahil pinalalabas umano sa ilang balita na hindi niya inalagaan ng husto ang kanyang asawa. Pagmula raw nang ikasal sila noong 1994, minahal niya ng husto si Congressman Iggy. Hindi rin daw niya pinabayaan ng asawa nang magkasakit ito. Ikinalulungkot daw niya ang walang kasiguruhan kung mapagbibigyan niya ang ang hiling ng 14 anyos na anak nila na makita kahit sa huling pagkakataon ng ama. Ipinakita rin ni Aleli ang certification mula sa Quezon City RTC Branch 94 na nagpapatunay na hindi pa na-annul ang kanilang kasal. Kaya siya pa rin daw ang legal na asawa ng kongresista at may karapatan sa bangkay nito. Ipinadala na nila ito sa London Court para magamit na ebidensya laban kay Ibuna. Base sa sertipikasyon, sa Hunyo pa nakatakda ang hearing para sa presentasyon ng ebidensya para sa kanilang annulment case. Pero dahil inabutan na ito ng pagkamatay ni Arroyo, di na natuloy ang annulment. Pero naglabas ang London Court ng 7 araw na temporary injunction pabor kay Ibuna na nag-uutos sa funeral parlor kung saan naroon ang labi ni Arroyo na huwag i-release kahit kanino ang bangkay nito. Sa Biyernes nakatakda ang hearing ng London Court kaugnay dito pero hindi raw haharap ang kampo ni Aleli. Dapat sa korte raw ng Pilipinas ang laban ito ni Ibuna. Sa kabila ng pinagdadaanan, inalala pa rin ni Aleli ang masasayang alaala nila ng mag-asawa. I would like to appeal to the media for a sense of fairness because I don't have the resources that Grace Ibuna has. Please do not say that I have not taken care of him. I just want peace. I want to bring home the body. My daughter was crying yesterday when she found out that I could not bring home the body. And I was still negotiating how much time there is in the house. She said, you know, they stole my father for more than 5 years. And then they cannot even give me 3 days. I said, I'm sorry, I can only give you 2 days. And then she started crying before we had her Sunday Mass. So we just want the remains home. And from the discussion I gather from our lawyers, that's not going to happen. Sa
Sa ngayon, Iga, na ipauubaya na lamang ni Ginang Aleli Arroyo sa korte ang susunod na mangyayari. Ginawa na raw niya ang lahat ng kanyang makakaya, pero wala naman nangyari. Hindi rin daw siya makikipag-usap kay Grace Ibuna. Humiling na lamang siya ng panalangin para sa kaluluwa ng kanyang asawa. Sinubukan din nating kunin ang pahayag ni Ibuna pero hindi niya tayo pinaunlakan. Igan? Maraming salamat, Maris Umali. Sa Amerika, isang trabahador ang lubang nasugatan matapos aksidenteng maipit po sa gulong ng isang eroplano. Hinihila raw noon ng Boeing 787 Dreamliner jet ng Japan Airlines nang magulungan siya ng landing gear o yung gulong na eroplano. Gumamit pa ng jack ang emergency workers pero para masagip po ang trabahador. Agad na bang naisakay sa helicopter ang biktima papuntang ospital? Imbisigahan daw ang insidente at magpapatupad ng mga pagbabago para hindi na ito maulit. Balita mula sa Bulacan, may kambal po na isinilang na kapwa may cleft lip at cleft palate o bingot. Kapapanganak lamang nito unang araw ng Pebrero sina Baby Angelica at Angelita Labanan. Ang kanilang mga nguso, diretso na po sa ilong, kaya sa bibig lang sila humihinga. Hindi tuloy sila makahinga tuwing binabreastfeed, balimit, nabibilookan din sila tuwing papainumin ng gatas gamit ang dropper. Ayon sa doktor, may posibilidad pang magkakomplikasyon ng kambal, kaya ang mga magulang ng kambal umaapila ng tulong para matustusan ang kanilang operasyon. Samantala, magipag-unahin na po ang GMA Kapuso Foundation sa mga magulang ng kambal para sa kanilang pangangailangang medikal. Chika Minute! Nalalapit na ang araw ng mga puso, kaya naman natanong si Pangulong Aquino, magiging makulay ba ang kanyang Valentine's dahil kay Grace Lee? Nag-alok daw ang Pangulo ng security detail para kay Grace, pero tinanggihan daw ito ng Kapuso host. Alamin yan sa chika ni Nelson Canlas. Hanggang ngayon, matipid pa rin ang mga sagot ni na Grace Lee at Pangulong Noynoy Aquino ukol sa kanilang namumuong relasyon. Halos buong bansa nakatuon ang atensyon sa kahihinatnan ng panliligaw ng most eligible bachelor of the Philippines kay Grace. Kung nung isang linggo, magiliw na sinagot ng Pangulo ang tanong kung dating na nga sila ng Kapuso host at DJ, naging matipid naman ngayon ang sagot ng Pangulo nang mausisa muli ito ng media. Sinasagot ko yung marami yung mga tanong. Talagang pinaghandaan natin maski pa paano lahat yan. Pwede bang abangan na lang natin kung may mangyayari doon o wala? Nang tanungin ko anong plano nila sa kanyang birthday sa Miyerkules at maging sa Valentine's Day. Yung pag ikaw ang chief public servant, yung wishes mo hindi masyado importante, lalo na personal basis. Itong araw na yun, mabawasan yung concerns, thank you na rin yun. Binisita ng GMA News kanina ang radio station kung saan DJ si Grace. Dito nakakwentuhan namin ang Kapuso host. Sensitibo naman daw ang kanyang maliligaw sa atensyong nakukuha niya ngayon. Inalok pa nga raw siya ng Pangulo ng security kung kakailanganin niya ito. Pero magalang naman daw na tumanggi si Grace dahil sa kanyang tingin, kaya naman daw niyang alagaan ang kanyang sarili. Nauwi pa ang usapan namin sa biruan. Tinanong ko kung mas mahirap ba ngayong high profile ang kanyang manliligaw dahil di tulad ng dati na ordinaryong mamamayan lang ang kanyang sutor. Pwedeng-pwede siyang mag-demand o magsungit bilang babaeng sinusuyo. Yung nga medyo nahihirapan ako ni joke. But yeah, I have to be more conscious about taking his time. Ang mga kasamahan ni Grace sa trabaho, halo ang nararamdaman tungkol sa pagkakalink ng kanyang pangalan sa pinakamataas na opisyal ng bansa. I was telling Grace, be careful kasi yung next typhoon, yung next earthquake, yung next problema, you might be blamed because they're gonna say, oh, instead of Pinoy doing his work, he's having drinks with Grace Lee or ganyan. You just gotta be prepared because alam mo yung industriya nito, they love making chismis out of nothing. If Grace is happy, then I'm happy for her. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang ating mainit na chikahan this Monday night. Tutukuli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Igan. Salamat, Pia. At yan po ang mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. At sa ngalan ni Mike Enriquez, ako naman Adon Glavio, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.